Ang dapat sana'y isama ng Korea sa UNESCO World Heritage ay ang mga Yi-drama. Habang ang iba'y gumagamit ng sandata ng pagmamahal sa pamilya para umiyak ang mga manonood. Ito, diretsyo gamit ang alaga nilang hayop. Pagdating ni Haesuk sa langit, nakakita siya ng grupo ng mga matatanda, kaya naman sumama siya sa kanila. Nang makasama na niya sila, ang matandang lalaki sa likuran niya ay patuloy na inaamoy siya. Ipinapalagay nito ni Haesuk na may kakaibang amoy siya. Nang biglang lumapit sa kanya ang maliit at matabang bata sa gilid. At may inilabas na isang bola ng tennis at inilagay sa kanyang kamay. Tapos ay masayang at may pag-asang tumingin sa kanya. Kaya naman hindi naunawaan ni Haesuk. Ibinalik niya ang bola ng tennis kay maliit at matabang bata. Mabuti na lang at dumating ang tagapangasiwa. Doon lang tumigil ang maliit at matabang bata sa kanyang ginagawa. Pero ang sumunod na tanong ng administrador ay mas lalong nagpalito kay Haesuk. Sino ang umihi sa eskinita kahapon? Tapos umalis na. Naku! Ikaw pala, pasensya na. At sino ang umihi sa post roon? Ako po. Sino ang umihi sa ihihan na rin ng iba? Nalilito si Haesuk. Lumingon siya sa katabing matandang babae. Tinanong niya ito kung nagkamali rin ba ito ng pagsulat ng edad tulad niya. Ngunit ang sagot nito ay, mas madaling makilala ng amo ang may mas matandang edad. Akala ni Haesuk, ang tinutukoy nitong amo ay ang asawa niya. Kaya hindi na siya nag-isip pa. Dumating ang mga tagapangasiwa at sinabi, parating na ang kanilang punong guro. Ihandan niyo sila. Pagkatapos, isang grupo ng mga tao ang puno ng pag-asa na dumating sa may pintuan. Nang makita nila ang kanilang amo sa kabilang panig, agad silang tumakbo papalapit ng may tuwa. Pagkatapos ay bumalik sila sa kanilang dating anyo. Dodo, patawad. Pasensya na, Dodo. Napakatagal ko na nga bang dumating, di ba? Dodo, huwag na tayong maghihiwalay simula ngayon. Namimiss na kita, Hong. Kumusta ka na? Si Yaobeng, kumusta na ang paa mo? Nakakatakbo ka na ba ngayon? Ang bilis mo palang tumakbo. Kumusta ka na? Miss na kita. Doon lang naunawaan ni Haesuk na hindi sila tao. Pero ang matandang lalaking amoy na amoy sa kanya ay nanatili roon. Nakapikit lang ang matandang lalaki. Hanggang sa dumating ang isang batang lalaki at nagtanong, ikaw ba si Benji namin? Ito ang amoy ko. Naalala mo pa ba? Naamoy ito ng lalaki. Doon niya nakumpirma na ang kanyang amo nga ito. Pagkatapos ay naging aso siyang gabay. Dahil hindi niya nakita ang kanyang amo noong nabubuhay pa siya. Sa pang-amoy lamang siya nakakapagkilala. Sa wakas, sa langit, nagkita na sila at nakita na nila ang mukha ng isa't isa. Ganito pala ang itsura mo. Pinagdaanan mo pala ako ng maraming paghihirap. Alam mo bang sobrang nakakahiya sa akin to, Benji? Mabilis na na-claim ang mga aso na may mga amo. 3 aso na lang ang natira, mga ligaw. Hindi nila sigurado kung may mag-aangkin pa sa kanila. Lagi naman kasi silang palaboy noon pa man. Kumain sila ng zadyangyan ng araw na yon. Bigla na lang may sumulpot na 3 tao sa likuran ko. Nang magising sila, nasa isang animal shelter na sila. Buti na lang at hindi pala mangangalakal ng aso ang mga ito, kundi mga mapagmahal na mahilig sa aso. In-post nila ang aso sa internet, at hinihintay na may mag-ampon sa aso. Pero matagal na silang naghihintay. Inilibot na ang mga aso sa paligid. Hindi pa sila nadadatnan. Maya-maya ay nandito na sila. Sa huli, nagpalaboy-laboy pa rin sila. Noon nakita ng tagapangasiwa si Haesuk na nakatayo. Kumuha siya ng laruan at sinimulang paglaruan ito. Tiningnan siya ni Haesuk nang walang imik. Pagkatapos ay pumunta sila sa isang lugar para magpahinga. Ngunit may dumating namang isang babaeng naka-black. Napakasuplada ng itsura ng babae. Pagkaupo niya ay tinulak niya ang bote ng tubig. Doon lang natauhan si Haesuk. Naalala niya ang kanyang itim na pusa noong nabubuhay pa siya. Sonia, bakit hindi mo ako nakikilala? Naku, Sonia, ikaw nga ba yan? Tunay ngang pusa nga ang yayabang. Tingnan ko nga. Gumaling na ba ang pamamaga ng tenga mo? Gumaling na. Mabuti naman.